So yun, ito naman yung ating most expensive na material. Kasi yun talaga yung pangarap ko dati makakuha kay Yo! What's up mga ka-idol, mga ka-i-vlog? Siyempre mga ka-Kuya Bok na rin. So nandito tayo ngayon mga ka-idol sa isang sikat na farm at kilalang vlogger to mga ka-idol. Papakita ko na walang iba kundi sa Pinas. Yo! Good morning mga Kuya Bok-Bok! Ayan mga ka-idol, mga Kuya Bok. Nandito tayo ngayon sa Game Farm. Mamaya, i-interviewin natin si Sir Ruel Amano ng mga ka-idol. Pero bago natin umpisahin yan, interviewin muna natin yung mga kasama natin. Isa na rito si Kuya Ransib. Kuya Ransib, Yes po. yan, kumusta na? Anong masasabi mo rito sa farm ni Boss Ruel? Oo, dreams come true to para sa Team Pausbong, kasi hindi lang natin nakikita ito sa social media, kundi ngayon, makakadaupang palad natin, si Idol Ruel Amano. Yan, si Kuya Rancy Vlog mga ka-idol, yan, Team Pausbong. Ayan, tatanungin din natin si Win Castro. Paras kami kalbo. Yan. Yan, pre. Yo! Yan, anong masasabi mo sa farm ng ating idol? Ay, grabe. Simple lang. Ah, Ang linis, well organized, bongga. Oo. Bongga. Promise. dati nating napapanood yung, yung Ito, logo na yun. real talk to, pare. Nung panahon na bago pa lang ako sa pagmamanok, ang unang farm na napanood ko, nasabi ko, napakagaling naman mag-vlog na to. Akala ko hindi sa kanya to eh. Yung pala sa kanya pala to. Si Ruel Amano. Si brother, Ruel. Amano. Basta talaga, Pogi. Ikaw, Rowing Castro, no? Gege! Kawawa naman kami mga letter D. At syempre nandito rin si Yams TV, yan. Ang nag-iisang babae sa amin dito ng Team Post. Uy, po. Yan. Muntik pa akong mga ka-idol. Yan, Yams, anong masasabi mo sa farm ni Boss Ruel? Siyempre, super linis. At saka, siyempre, excited na ako kasi nakaka-starstruck, di ba? From El Gamo, Penumbra, di ba? Oo, tas eto, makikita natin ngayon. Oo, meet na natin siya. Meet and greet sa personal, mga Oo. kayami. Mga ka-i-vlog mo to. Kinakabahan nga ako kung anong atake gagawin mamaya Naaakaba. Kasi siyempre, sikat na sikat po si Sir Ruel Amano. Oo, yun. Kaya yun mga ka-idol, eto papakita ko muna yung konting patikim ng farm niya. Mamaya iikutin pa natin doon sa taas. Meron din dito mga ka-idol. So, mamaya na lang mga ka-idol. At tayo lang miyerda muna dito sa loob ng farm bago natin interview si Sir Ruel. Yun. Ito na. Ito na yung sinasabi kong bonggang mangyayari ngayong araw na to, mga kapatid. At syempre, may makakasama tayo dito na isa sa mga sikat na vlogger, di ba? Actually, hindi makakasama. Kasama na. Ito na siya. Oh. Kasama na pala natin. Pero siyempre, bago tayo mag-start, pakilala muna tayo ang Team Pausbong, siyempre. Yan, kuya. Rancy Vlog po at Kamanok TV. And then, Yams TV at saka Yams TV. I-vlog mo to at Kuya Bo. siyempre, ang inyong lingkod, Win Castro lang. AK. At, siyempre, Presenting. isa sa mga malulupit na vlogger na tropa natin na ngayon, ha? Interview, ha? Presenting, Alright. Mr. Ruel Ruel Amano. Amano. Bigyan mo nga ako ng isang kasabro. Alright. Simulan na natin ng bonggang-bongga. Siyempre, wala nang intro to, mga kapatid.
O, simulan na utol. Magtanong ka na. Ayan. Unang tanong, boss. Yan. Bago natin simulan Grabe natin. ni- Ayan. Sino nga po ba si Sir Ruel Amano? Yun. Yun. Ba't pag sa ibang camera nahihiya ako? Iba-ibang Ayun. Si Ruel Amano sa ayan, nag-start ako na dancer naman talaga ako eh. Kumbaga, doon nagsimula yung career ng pagharap din sa camera. Kaya hindi rin ako na-intimidate na unti-unti. Kumbaga, nung una, syempre, sa usapang vlog to Ah. Nung una, syempre, yung mga nagba-vlog, na-intimidate sila. Ako kasi medyo, kung ano ko sa vlog, ganun ako sa personal Personal. talaga ako. History, El Gama Penumbra. Yan, yung El Gama Penumbra yung nag-champion kami sa Asia's Got Asia's Talent. Got Talent. Oo. Unang mga senaryo ng buhay, laging talo. Siyempre, ganoon naman sa buhay. Hindi laging panalo. Dito sa Pilipinas, lumalaban kami. Lagi kami talo dito. Tapos, ang naka-appreciate sa amin, yung buong Asia. Yun ang malupit doon. Oo, yung buong Asia. Ayun, nag-start ako ng pagsasayaw. Pag-start ko ng pagsasayaw, dun ko na inuunti-unti yung pagmamanok. Kasi si Papa is, syempre, may edad na. Pagka walang manok dati, pagkakunti ang manok. At yung manok niya, yung kinikita sa pagtitinda ng lambanog, nagtitinda ng lambanog si Papa. Oo. Grabe. Yung ipangkakain namin, napapasama sa Sa manok. sa manok. Ah. Diba? Na, umbaga, doon na nababawas. Oo. So, nung nag-decide na siya na alisin yung pagmamanok, ako siyempre nalungkot. Kasi bata pa lang ako, nagpapatuka nun, pare. Oo. Oo, elementary, nagpapatuka na ako nun. Pag hindi ko na nakakaligtaan ako ng patuka, palo ako, siyempre. Ayun. Ika nga talaga totoo yung sinasabi nila na nasa dugo. Bloodline. O nasa Diba? blood Oo, din yun na nasa talaga bloodline, nagmamanok kayo. Palo ako, tapos doon na dumadating yung time na si Papa din kasi, konti lang siya magsalita. Pero sa konting salita, nagiging malawak. Meron akong pagkakataon na nakalimutan ko yung patuka, kalimutan kong painumin yung hugasan na maayos. Pinabalik niya ako. Sabi niya sa akin, well, gagawa ka rin lang ng isa, itodo mo na. Todo mo. Babalikan mo rin kasi pag hindi mo ginawa ng maayos. Oo. Hanggang ngayon bitbit ko. Yun Kaya ang pag si is gumagawa ng isang sitwasyon, tinutodo ko. Tinutodo ko na kasi babalikan ko din yun eh. Kumbaga, i-review ko din ng ano, ay hindi ko pala ito nagawa. Kaya kumbaga kung may pagkakataon na pwede mong trabahuin mo na. May isa Correct. pang kasabihan dyan eh. Nabasa ka na eh. Iligo mo na. Yan! Oo, tama, Diba? tama. Oo. Oo. Ayun. Short na nagmanok na ako. Habang kami happy, yung ano, hindi maka nagmamanok kasi. Oo. Kaya magdi-discuss na lang ako Sige, para sa mga discuss. viewers natin. Oo. Ako gumagastos ng patuka, ako gumagastos ng ganito ganyan. Puso ng 7-7. Mag-uuwi lang ako 2,000, teka lang. Talo. Sabi ko, bit 2,000 lang ang inuwi ko. Siyempre may bayad sa gamot, bayad sa patuka. Ako kasi, compute na ako nun eh. Makompute na ako eh. Sabi ko, teka lang, hindi uunlad. Kasi from El Gama Penumbra, yung, siyempre may sarili na rin na pamilya. Yung nahahati na eh. Yung produce ko sa pamamanok. Inisip ko na lang, teka lang, gawin ko itong negosyo. Gawin ko itong negosyo. Disregard ko muna yung laban. Hanggang ngayon, binabati ko sa Sabong Pinas sa ganung pagkakataon. Sa hindi tayo lumaban pa, pero ang mga materyales naman natin from mga veterano, syempre, kukuha ka na rin lang, gagasasan mo na rin lang eh, sa mga veterano na. So, ibig sabihin, kapatid, more on breeding ka ngayon. Breeding ako ngayon. Breeding, selling. Selling. Ayan, oo. Kaya, yung mga sinasabi nila sa akin na hindi ka pa lumaban, hindi pa. Kasi naka-budget tayo eh. No? Once na hindi ka pa maglalaban, dun ka pa muna, kasi tututukan mo isang bagay, maging magaling ka muna sa isang bagay bago ka Baka mag-jump tumalon. dun sa isang bagay na kompetisyon. Mahabang kompetisyon dun sa pari. Wow. Di ba? Mahabang kompetisyon to. Oo. Kasi pagka hanggang kalahati lang pala budget mo, huwag ka muna lumaban. Mauubusan ka Oo, niya. mahaba yan eh. So, kapag ka yung gagastusin mo sa syempre gastos yan. Pag sinabing gastos, hindi naman totally talo. Di ba? Yun yung sinasabi ko, pag mabang ka, konti lang yung ano, pag natalo ka, lahat sa'yo. Pag panalo ka, syempre marami kang puprodusan. Tama. Di ba? Pag talo, solo mo. Solo. Ganun naman na magmamanok, ikaw, konti magiging kaibigan mo dyan. Pag panalo ka, lahat kaibigan mo. Oo. Everybody happy. Kumbaga Oo. pag may pera ka, marami kang kaibigan. Oo. Yes. Sa sitwasyon natin ngayon, kaya naman tayo din, marami din tayong kaibigan. Kasi nga, pinaflat natin eh. Kumbaga, meron tayong
meron tayong gabay eh. Kasi si maraming followers. Yung followers, treat ko sa followers is follow eh. Kumbaga kung saan pupunta si Sab, Nandun sila. so pagka ako nagkamali ng way, mali din sila. Yun. Di ba? Kaya hindi ko naman sinasabing huwag kayo lumaban. Ay ano pa yung negosyo, di ba? Pero kahit naman sabihin mo yun na sabihin sa 100 na tao, 10 lang dyan ang susunod sa iyo. Totoo yan. Diba? Yun ang buhay ng tao. Oo. Kaya ayun, ang mission ni Sab is magkameron ng layunin yung bawat na iayos nila yung sistema. Kasi tulad niyan, kami, mga age namin, 33, may mga asawa na to. Di ba? Pagka ang pinag-igi mo lang ng pinag-igi sa tapos magreklamo ka sa asawa mo na hindi sa'yo sumusuporta, nasasabungan ka naman lagi. Totoo yan. Di ba? Oo. Pero kung nakikita ng partner mo na, may teka lang, ang asawa ko, nag-aalab yung damdamin, gustong makabenta, gustong magsumikap, para ma-provide natin yung kaya natin i-provide sa anak natin, balik utang na loob sa magulang natin, yung kaibigan natin, mabibitbit mo pa. Once na marami kang budget, di ba? So ngayon, sa kalahati pa lang, kung dumating tayo sa malaking budget, mag-budget ba ako dyan, let's say, kunyari lang Kunyari lang. kunyari lang. Kunyari lang. 3 milyon. Palabang lang yun. Labang mo manok, ng 11 kada manok. Di ba? Matalo man, nakangiti ka pa. Nakakitiga pa. Di ba? Parang ano, tara kain tayo. May pangkain pa. Meron pang matira. Di ba? May pangkain pa. Di ba? Pagkain pa. Kumbaga, hindi Hindi ka ubos hard loser. Ako bilang leading ng team, pagka ayoko kasi nung amo hindi ka na Tropa sa na salitang amo bilang Big brother. big brother ng Pinakataas. team. Pag ako nagpabayaan, mapapabayaan ko sila. Paano yung hanap buhay nila? Di ba? Pagka ako ay galing sa talo, mainit ulo ko sa tao. Paano kung naglilibang lang talaga ako? Dumating na sa point na yung perang panglabo is pang ano na lang talaga, yung kumbaga panglibang na lang Hindi talaga. Extra. Pag uwi mo ng farm, kaya mo pa silang ibili ng lomi. Pag may Dahil bisita, may kaya mo sobra pa ka silang, pa di ba? Kaya mo pa silang i-accommodate na maayos. Kumbaga, yung sugal kasi, pag ikaw nalulung kasi ikaw dyan, ang dami mong papabayaan. Diyan ka papasok yung maibibenta mo Oo. pa yung ano. Oo. Kaya doon sa mga viewers na makakapanood po nito, i-assess nyo rin po yung sarili nyo kung bakit galit yung asawa nyo sa pagmamanok nyo. Kasi baka- karamihan sa mga kilala ko, iilan lang yung suportado talaga. Oo. Kasi hindi naman, ang una kasing mangyayari dyan, yung mga misis po natin, dalawa po kasi, ayaw nilang makita kang nalalaglag o ayaw nilang mapariwara. Totoo. Diba? Kasi sila naman yung unang kakampi natin dapat. Nauna dapat susuporta sila. Oo. Kasi pag labang ka sa ang misis mo, tawag-tawag, asa ka na? Ikaw na po. Hindi, tunay. Real talk yan. Real Real talk tayo. Nasa ka naman, naman. Yung laban mo is may interrupt. Kaya natalo eh. Kumbaga, instead Ano of po nakafocus ka, hindi ka Hindi nakafocus ka sa bunganga ng asawa mo. Oo. Mawawala yung focus mo. Oo. Kumbaga, isipin mo pa, pag natalo ko, yari ako nito. Oo. Isisisi mo ngayon ang pagkatalo mo. Oo. Pero pagka ikaw, nakalinya ka, alam naman ng misis mo na, ma, kasama ko ngayon ha. May kiss ka pa bago. Pagka Ingat ha, good luck. Pagka uwi mo, syempre, kunyari, panalo ka, ito. Nalo. Diba? At least, di ba? At least, di ba? Ang galing mo naman, tay. Di ba? Di ba? Pero pag nakatalikod, iyak. Talo. Hindi, pero at least, di ba? May sobra ka eh. Oo, naka-ano nga Naka-budget pattern nga. siya eh. Budget. Naka-pattern nga. Nakapattern. Kaya importante talaga, pag sa mga ganitong larangan, pag magsasawa, dapat naka-budget. Kasi yung itong community ng Sabah, ng binablog nyo, ang nasa likod niyan sugal eh. Oo. So, kailangan mo Real talk pagandaan. Hindi lang manok ang inihahanda, bulsa din. Di ba? Kaya minsan hard loser tayo eh. Kaya galit. Minsan, pagtalo tayo, mapapabunto na natin yung isang tao na hindi naman natin, hindi related sa buhay mo. Minsan Makamangga mo lang ng konti. Matignan ka lang eh. Matraffic ka lang, Oo. kinat ka lang ng konti. Problema na kasi nasa damdam. Galit ka, talo ka eh. Talo ka eh. Pero pag naka-alinyado yung kahit hindi dito sa pagsusugan, kahit sa mismong i-relate natin sa buhay. Pag pinag-iisipan mo yung mga bawat senaryo ng sitwasyon, pag lagi kang kampante, lagi kang yung kalmado, doon ka lamang. Mas nakakapag-isip ka eh. Mas makapag-isip ka. Pero hindi natin masasabi na perpekto tayo. Yeah. Laging meron tayong kamalian sa buhay. Pero hindi laging hindi malapit yung negative thoughts ba pagka
negative ka. Pansin nyo sa mga friend nyo sa Facebook. Kung sino makikita nyo nagra-rant sa yung miserable buhay. Oo, yung mga Diba? may pinagdadaanan lang. Oo, sila yung ultimong kuryente. Lahat sila shout out. Mga batilik, alam mo yung mga gano'n. Hindi naman, kumbaga konting kisot lang ng sitwasyon, galit Shout ka na out. agad. Pinapost. Pinopost ka na. Pansin nyo dun. Totoo yun. Totoo. Pero kung sino yung mga good vibes lang, yung mga pinopost, sila yung mga, alam mo yung blessing kasi nandyan. So, ay mga ka-idol, mag-iikot tayo ngayon dito sa farm ni Sir Well Amano. Titignan natin yung mga signature line niya rito na El Gama Gray. Ay mga ka-idol, oh. Tapos pupuntahan pa natin yung isang farm doon sa kabila. Doon naman sa kabilang bakod. Siyempre kasama pa rin natin ang Team Pausbong. Yan, ito mga ka-idol ang unang ipapakita ni Sir Well. Yan, Golden Boy. Ito mga ka-idol, ito yung pang material mo, boss. Yung babae mamaya papakita natin kung ano yung kaibahan ng Golden Boy na babae sa 5K na babae. Ano yung pinaka-ability niyan? High breaker to. High breaker. Kaya mga pinambabanto, kumbaga pinang-level reader, ito mostly inihahalo to sa Gilmore hatch, sa mga hatches. Yan kasi more na ano siya maangat na manok. Yan, meron pa ipapakita si Boss Idol. Yun na ba yun, boss? Hindi pa, imported to. Pero naman, pambanto ko na to sa El Gama Gray. Kasi yung El Gama Gray natin, sobrang mixture na niya. Bumababa. So, nag-acquire tayo from US kay Larry Romero. Ayan. So, ibig sabihin galing pang US to? US to. Oh. Baka isa yan sa mga nakasama nung na-hold. Nung nakaraan. Hindi naman. Kumbaga, nauna to. Nauna, buti hindi na isama, no? First time ko pa naman first time ko pa magpa-import. Kasi nga, siyempre, gusto ko maging ganito yung equal yung itsura. Hindi ko lang alam ngayon kung equal na ganito yung magiging itsura ng kapwa niya. Kasi tryo yung kinuha kong ganito. Tapos binantuan ko ng El Gama Gray sa iba. Titingnan ko kung magninik. Pero marami umorder nito sa hulugan system. Pare-pares kaming nag-take na risk. Kasi hindi ko rin alam kung magagaling ba to. Pero ang ano ko lang, kumbaga, based on my research sa mga breeder dito sa Pilipinas, okay naman. Kaya siya na rin yung nagustuhan kong ipa-import. At least aware yung mga kumuha ng hulugan yan. Magagamit lang kaya hindi pa masyadong pulang-pula yung mukha. Pero mapula na rin naman. Recovery na sila. Straight ko Minaximize ko to Straight comb. Nagre-reveal ka ng price, boss. Oo. Yun, maganda, oh. Kunin mo ngayon. Ito kasi, ano pa siya Ito naman, Jerry Jenkins, 5K sweater. Di, ano na nga lang siya, lamog na kasi minaximize ko ang breeding. Pero napakagaling din ito. Yeah. Jerry Jenkins, 5K sweater. Ito, imported din. Imported. In-import natin. Import. Ito rin, original. Ito, wala kasing buntot Ito naman, butcher ni Mount Banahaw. Pair lang yung nakuha ko sa kanya kasi bumibili ako ng madaming inumin. Kulang daw siya, magkukulang daw siya sa materials. Kaya pair lang yung nakuha natin. So ang pina-order natin ito is minimize lang, hindi natin masyadong pero ngayong taon, marami tayong mapapalabas ito. Galing din kasi. Ano ability niyang matbanaw? So, matalino din Matalinong manok to Para din siya lemon na white feet. Ayan. Ang maganda rin pambanto. Maganda rin panghalo. Kasi yung maturity niya mabilis. Early maturing siya. Tsaka ito manok. Medyo patubo na yung kanyang balon. Minaximize ko din siya ngayong breeding. Doon tayo? Yun. Ito. Tornado hat. Kunin mo muna. Tornado hat. Hawakan mo lang tayo. Galit pa yan at lugol. Pati pa yung ano yan. Ayan, ito naman yung original natin na Tornado Hatch. Picom siya pero dominant na straight yung bago lalabas sa anak.
Yan? Oo. Dominant tapos naiba Sa, saan naka-close? wala, straight breeds. Ay, straight breed. Ang tornado hatch may peacock, may straight comb. Pero more on straight comb sila. Mas trip po kasi ang peacock sa start na to. Dahil naglalabas siya ng straight comb, madami. Tapos sobrang dami nito pumalo. Pag nanalo, wasak-wasak din kasi talagang wala siyang patumangga. Kumbaga, bakbakan siya ng bakbakan. Talagang pag nanalo siya, wasak din. Masak. Wala siya isip. Talagang gusto niya yung... Bira lang ng bira. Ang taas masyado. Eager na siya makasakit sa opponent. Tayo, nagdami mga algama din. So yun, ito naman yung ating most expensive na material. Kasi yun talaga yung pangarap ko dati makakuha kay Lance De La Torre. Kasi ayon sa mga source, magandang panghalo sa mga blocks, sa mga hatch kasi may talino. Yung talino niya na ipapasa niya sa laban. Siyempre, hindi pa naman bagamat wala pa tayo doon sa ganung sistema sa laban. Ang nakakapagsabi lang yung mga buyers natin na bumabalik-balik dahil sa Boston Millionaire. Ayan. Ito. Oo. Ito yung Millionaire. Boston Millionaire ang tawag dito nila si De La Torre. Ang ganito sa kanya, 100,000. Oh, yun. Oh. Ito yung binili natin sa kanya. Ganda din naman ang nagiging produce kasi ganda manok din eh. Bulugo na nga lang ngayon pero yan, kita mo naman yung quality niya nandun pa rin. Ayan, white leg siya na nagwa-wine red pero naglalabas siya ng light. Ayan, ganda, ayos din.